The magnitude 7.8 earthquake left a trail of destruction in parts of Mindanao. For the details, we have on the line News 5's Bril Montalvo. Bril, what's the latest situation on the ground? Denise, narito nga tayo ngayon sa General Santos City kung saan ramdam ang intensity 7 sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol na sumentro sa Maasin, Sarangani. Ang daming pinsala dito sa infrastruktura, maging sa negosyo dito sa lungsod. Sa katunayan, Denise, na isinailalim na ngayong araw sa state of calamity ito nga buong lugar dito sa General Santos City. Sa tala ng Gensan CDRRMO, aabot na sa siyam ang nasawi dahil sa natrap na mga gumuhong gusali dito at tatlo naman ang patuloy na hinahanap at higit 100 ang na-missing sa nangyaring pagyaniga kanina nga umaga. Sa ngayon na Denise, medyo tahimik ngayon ang sitwasyon dito sa General Santos City at pahirapan ang linya ng komunikasyon, maging ang linya ng kuryente ay hindi pa bumabalik hanggang sa dito sa Jansan. Denise. Okay, Bril, balikan ko yung sinabi mo no, na a lot of infrastructures were affected. When you say that, ito ba yung mga kalye, tulay, ano-ano ba yung mga reports dyan na talagang nasira at naapektuhan? Tama ka nga dyan, Denise. Yung sa Jansan LGU, may isang bahagi ng landslide, nagka-landslide nga dito sa General Santos City at may ibang mga daan na natira din na dulot ng itong pagguho ng mga malalaking gusali kagaya ng mga malls, may mga establishment, may mga bahay na malalaki na sa tatlong palapag ang gumuho. So napakaraming dito, Denise, parang madami ang gumuho dito dahil sa lakas nga ng pagyanig ng umaga din. And then, Bril, ano naman yung status ng, let's say, airports, seaports? Are they operating normally right now? O meron din bang mga nagsara o may mga na-delay o na-cancel na mga biyahe? Tama ka nga dyan, Denise. Speaking of airport, ito nga dyan sa airport ay nananatili ng kansilado ang lahat ng mga flight dahil kanina sa pagyanig, hindi rin nakaligtas ito nga dyan sa airport. At sa katunayan, nandito yung mga sekretary, ibang kalihima ng administrasyon. Nandito si Secretary Dizon ng DPWH, sa DSWD at ibang ahensya ng gobyerno galing Maynila. At doon sila sa Davao Airport lumapag at papunta dito sa Jansan dahil nga itong paliparan dito sa lungsod ay nananatiling walang flight, canceled flight lahat dahil nga sa pagyanig at nasira nga ang ilang bahagi ng airport. Denise. Okay, Bril, do you have the numbers? Ilang bang number of families ang displaced ngayon, lalo na madaming mga infrastructure yung nasira, may mga na-displaced dahil dun sa landslide? Alam mo, Denise, patuloy na umiikot ngayon ang mga dito, yung mga empleyado ng LGU, especially itong CDRMO, para i-assess ang mga napinsala at maging mga apektadong residente dito nga sa Jansan. At sa ngayon, dito sa open field, sa likod ng City Hall ng Jansan, dito muna nag-detent, nagkakampo itong mga ilang residente dahil sa takot na matulog sa kanilang bahay. Baka yumanig ulit anytime na trauma na umano sila, Denise. And there is some disruption dun sa communication, Bril, sabi mo, pati ba sa power supply? At ano na ba yung pwede nilang pagkuhanan? Is there kumbaga parang a city center na pwedeng puntahan for them to be able to charge their devices, call their families? Alam mo, Denise, tama ka nga dyan, pahirapan ang signal dito at linya ng komunikasyon
at maging ang kuryente, maging hanggang sa ngayon ay hindi pa bumabalik ang supply ng kuryente dito sa lungsod. May mga ibang establishment na mga generator at iniisip na rin ng lokal na pamahalaan dito sa Jensen na maglalagay ng generator set para naman makasaksak nga, maka-charge ng kanilang mga cellphones, mga emergency light, ito nga mga apektadong residente dito sa lungsod. Denise. Okay, lastly, Bril, dagdag ko lang, supply ba ng tubig? Okay. At ano bang klaseng tulong ang binibigay ngayon? Immediate help coming from the LGUs? Good to hear, Denise, no? Kasi nga yung supply ng tubig hindi nawala. Bastante naman ang supply ng tubig dito sa Jensen. At sa ngayon, may ibigay na paunang tulong itong LG. Nagbigay na sila ng mga lugaw, mga food packs doon sa mga apektadong residente habang nagpapatuloy ang kanilang assessment sa kabuuang affected families dito sa Jensen. Thank you for that update. Again, that was News 5's Bril Montalvo. Mag-iingat ka dyan, Bril.